Samantala naman, nagpupumigla si Brixton sa dalawang lalaking hawak-hawak siya. "Let go of me! Let me go home!" sigaw niya. "Manahimik ka!" Nasaktan si Brixton ng pisilin na lalaking mukha niya. Gusto niya nalang umuwi at manatili sa bisig ng kanyang ina. Sinunod niya naman lahat ng utos ni Cleo sa kanya. Hindi siya lumalabas ng school nang mag-isa niya lang, pero nang magpaalam siyang iihilang bigla na lang may nagtakip sa bibig niya para hindi siya makasigaw. Naiiyak na siya dahil sa pagpisil ng lalaki sa mukha niya. Ibinaba na nila si Brixton at gusto niya nang tumakbo, pero naalala niya sinabi ng kanyang ina sa kanya na kung sakaling may magindap sa kanya huwag na huwag siyang tumakbo dahil baka paputukan siya ng baril. Inilibot ni Brixton ang paningin niya sa loob ng malaking bahay. Magandang bahay na kinakaroonan nila. Halatang nagmula sa mayamang pamilya ang may-ari. "What did you do to him?" Napatingin si Brixton sa isang ginang na pababa ng hagdan. "It's Corazon." Kitang-kita ni Corazon na pumula na magkabilang pisngi ng bata at namumong luha sa mga mata niya. "Sinaktan niyo ba yung bata? Mga tanga!" Sigaw niya sa dalawang lalaking inutusan niyang itaka si Brixton dahil gusto niya itong makita. Wala naman siyang intensyon na saktan si Brixton dahil alam niyang mapapatay siya ng anak niya kapag nalaman ang ginawa niya. "Umalis na nga kayo!" Inis niyang saad sa mga lalaki. Nakatingala naman sa kanya si Brixton. "Ano po bang kailangan niyo sa akin?" Magalang niyang tanong kahit na natatakot na siya dahil hindi niya kilalang mga tao na sa paligid niya. Hinawakan ni Corazon sa kamay si Brixton, saka sila naupo sa sofa. Hinapos ni Corazon ang namumulang pisngi ni Brixton. "Sinaktan ka ba nila? May ginawa ba sila sa'yo?" Malambing niyang tanong. "Hindi po, ba't wala rin naman pinagkaiba yun sa ginawa niyo sa akin? You ordered them to kidnap me." Magalang pa yung saad ni Brixton. Nakatitig lang si Corazon kay Brixton at hindi may tatago sa itsura ng bata na nakuha niyang physical appearance mula kay Apollo. Mukhang matalino rin siyang bata. "I want to go home na po. I don't know you and I don't want my mom to worry about me. She has a lot of things to do, so I'm begging you po. Please let me go home." Sa tono ng pananalita niya, matured siyang mag-isip pero hindi mawawalang pagrespeto niya sa nakakatanda sa kanya. Napataas na lang ang kilay ni Corazon dahil ang akala niya hindi na pala kinikla yung anak niya. Oo, apo niya ang batang kaharap niya pero plinano ni Corazon na sirain ang imahe ng bata kung sakali mang makita niyang pangit itong ugali kaya niya ito pinakidnap. "Hindi naman kita kinidnap. Sasama ka ba sa akin kapag sinabi ko sa iyong sumama ka sa akin?" "Why would I? I don't know you and my mommy always told me not to go with strangers." "May I know what connection you have with my mom? Are you her enemy?" Hindi alam ni Corazon pero natutuwa siya sa bata. Na-imagine niya si Apollo nung maliit pa ito. Masyadong kuryoso ang mga mata niya. Seryosong ekspresyon ng kanyang mukha na akala mo isang matanda siya na nakulong lang sa katawan ng isang bata. Tinapatan ni Corazon ang taas ni Brixton. "What is your name?" Malambing na tanong ni Corazon pero salubong pa rin ang kilay ni Brixton na parabang wala siyang interes na makipagkilala sa taong kaharap niya. Lalo na't kinuha siya ng wala malang paalam. "Why do I need to tell you my name, miss? What do you need from me? I need to go home now. I know that my mom is already looking at me now." "Do you want to know who your dad is? Or do you even know who your dad is?" Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Brixton. "Kilala niya ba ang daddy ko?" Tanong ni Brixton sa sarili niya. Alam niyang may dahilan ng mami niya kung bakit hindi pa rin ito masabi ang tungkol sa daddy niya kaya naintindihan niya ito. Pero naku-curious din siya kung sino tunay niyang ama. Kung kilala nga ba niyang ama niya, posible bang malalaman niya na kung sino misteryoso niyang ama? "I'm not interested to know po. All I want is to go home." Nawala ang ngiti ni Corazon dahil sa sinabi ni Brixton. "Yan bang tinuturo sa'yo ng mami mo? Ang kamuhian mong daddy mo? Ano sinasabi sa'yo ng mami mo tungkol sa daddy mo? Puro kasamaan ba?" Napapataas ang kilay na tanong ni Corazon. Tinuruan ba ni Cleo na kamuhian ng ama ng anak niya? "Wala po siyang sinasabi na kahit anong kasamaan tungkol sa daddy ko. I respect my mom's decisions if it's just not ready po na pikilala sa akin daddy ko. I can wait po." Kumalma naman si Corazon. Napalaki nga ni Cleo ng maayos at may malaking respeto ang anak niya. "I am your grandmother, iho. I'm your dad's mother." Pagpapakilala ni Corazon sa sarili niya. Natulala lang si Brixton, hindi niya alam kung ano bang mararamdaman niya ngayong personal niya nang nakilala ang isa sa kanyang lola. "Then, why do you need to kidnap me?"
Dahil ayaw ng mami mo na ipakilala ka sa amin. Diretso niya sagot. I know, there's a reason po. Honest naman ni Brixton. Ano ba? Bitawan niyo ako. Alam kong nanditong anak ko. Narinig ni Corazon ang boses ni Cleo na sumisigaw na kaya mabilis niyang binuhat si Brixton palayo. Mrs. Montero! Sigaw ni Cleo nang makita niya si Corazon kasama si Brixton. Mami! Kinakabahang sad ni Brixton dahil ngayon niya lang nakita at narinig na magalit ang ina niya. Kinalma ni Cleo yung sarili niya dahil nanditong anak niya. This is kidnapping! May diin niyang sad kay Corazon. Masama bang makilala kong apo ko? Ayaw mo ipakilala siya sa amin kaya ako nang gumawa ng paraan. You don't have the rights. Nag-aalab ang galit sa libdib ni Cleo dahil anong karapatan nila kay Brixton. Deserve ba nila itong makilala pagkatapos ng lahat? Give me my son and we will live. Pilit niyang pinapahinahon ng tinig niya para sa anak niya. Umatras naman si Corazon na para bang walang balak na ibigay si Brixton. Hindi lang ikaw ang magulang ng batang ito, Cleo. May karapatan din si Apollo sa kanya kaya huwag ka maging selfish. Karapatan din ng anak mong makilalang ama niya kaya huwag mo na lang sarili mong isipin mo. Natanong mo na bang anak mo kung ayaw niya talagang makilalang ama niya? Handa namang magpakaama si Apollo kaya huwag mo namang ipagkait sa kanya yun. Naikuyom ni Cleo yung kamao niya. Hindi ba lang niya naisip na kasama niyang bata tapos sisigaw siya sa harap ng bata. Let me go po. Uuwi na lang po kami. Magalang pa ring wika ni Brixton kay Corazon at gusto niya nang bumaba pero mahigpit ang pagkakahawak ni Corazon sa kanya. Nalaman ni Apollo ang ginawa ng ina niya kaya nagmamadali siyang umuwi. Seryosong mukha niya habang nakatuon ang atensyon niya sa daan. Bakit yung ginawa ng ina niya? Paniguradong mas lalong magagalit si Cleo sa kanila. Kidnapping ang ginawa niya sa bata dahil kitang-kita ni Apollo ang ibinigay na CCTV sa kanya. May inutusan pang kanyang ina na 2 lalaki para kunin si Brixton sa loob ng school nila. Dinaan nila si Brixton sa likod ng school at nakatakip ang bibig nito para hindi makasigaw. Nang malaman din ni Apollo ang nangyari, nagalit siya sa head ng school dahil mahinang seguridad nila. Nakakapasok ang mga lalaking hindi kilala at nangingidnap ng mga bata. Pagdating ni Apollo, nakita pa niya ang kotse ni Cleo kaya panigurado nagkakagulo na sila sa loob. Ibigay mo sa akin ang anak ko hanggat mabait pa ako sa iyo, Mrs. Montero. Dahil kapag ako nagalit, hindi mo yun magugustuhan. Nagbabanta ng tinig ni Cleo. Napadakong palingin ni Cleo sa bracelet na suot ni Corazon at napakunot noo siya. Nang ma-realize niya kung anong klaseng bracelet ang suot niya, bahagyang nalaki ang mata niya. Kilala niyang bracelet na yun. Parehong-pareho sila ng bracelet na nakuha sa mga lalaking gusto siyang patayin. Naikuyom niyang kamao niya. Anong kinalaman ni Mrs. Montero sa pagpaputok ng baril sa kanya noon at sa nangyari sa nursery? Posible bang may kinalaman siya o posible bang siya ang salarin sa lahat na nangyayari? Hindi yun imposible, lalo na sa pinapakita niyang galit sa kanya. Put me down po! Anas ulit ni Brixton kay Corazon, pero tila wala talagang plano si Corazon na pakawalan ng bata. Ibaba mo siya, ma'am. Malamig at seryosong saad ni Apollo nang mabutan niya kung anong nangyari sa loob ng pamamahay nila. Apollo, ginagawa ko lang naman ito para sa'yo. Anak po rin naman itong batang to kaya karapatan mo rin siyang makita at makasama. Ma'am, stop interfering with my family as if you really care. Galit na namang sigaw ni Apollo. Napatitig naman si Brixton kay Apollo dahil nakilala niya ito. Hindi siya maaaring magkamali dahil siyang lalaking nakita niya sa mall. Hindi niya maalis ang paningin niya. Siya ba talagang ama niya? Siya rin ang lalaking nakita nila sa Starbucks. Nilapitan na ni Apollo ang kanyang ina at kinuha si Brixton. Pinulupot naman ni Brixton ang kamay niya sa leeg ni Apollo at hindi niya maalis ang paningin niya. Ito ang unang pagkakataon na makikilala at makita niya ng malapitan ng ama niya. Masaya siya dahil nakilala niya na ito kahit na sa ganitong sitwasyon niya ito nakilala. Don't you dare to touch my family again or else tayong dalawang maghaharap. Nagbabanta niya saad sa ina, saka niya ito tinalikuran at tinawakan sa kamay si Cleo para umalis na sa lugar na yun. Hindi niya na matatagalan ang pagiging pakialamera ng ina niya. Kailan pa ba siya nagkaroon ng pakialam sa kanya? Ang gusto niya lang naman ay manatiling nasa itas ang pangalan nila at maging makapangyarihan. Gusto niya na lang na siyang kumukontrol sa buhay ni Apollo at ayaw na ni Apollo na hayaan pang ina niya na paikutin siya sa mga kamay niya. May sarili siyang isip at kapag pamilya ng kinanti ng ina niya, kahit na umabot sila sa korte, hindi niya kakaawaan ang ina. Tulalang naglalakad si Cleo dahil tila naging glue na sa isipan niyang bracelet ni Corazon.
Lumabas na silang tatlo't nasa labas naman si Johnson na naghihintay kay Cleo. Kinuha na ni Cleo si Brixton kay Apollo at sinamanta niya ito ng tingin. Hindi ko kakalimutan ang ginawa ng mami mo sa anak ko, Apollo. Tell her, meet me in court. Hindi umimik si Apollo. Naintindihan niyang nararamdaman ni Cleo dahil nag-aalala lang siya sa anak niyang bigla na lang nawala sa loob ng school nila. Tiningnan ni Apollo si Brixton at hinaplos ang pisngi nito. Pareho nilang naramdaman ng tila kuryente sa katawan nila nang maramdaman nilang pareho ang balat ng isa't isa. I'm sorry if this happened. I'm sorry if you experienced this. Senserong saad ni Apollo sa anak niya. Tumalikod naman na si Cleo at sumakay na silang dalawa sa kotse. Pinanood ni Apollo ang paglayo ng kotse na mag-ina niya at na mawala na ito sa paningin niya ay bumalik siya sa loob. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinakidnap ang bata? Sinabi ko ba sa'yo na gawin mo yun? Sa ginagawa niyo, mas lalo niyong pinapalayo sa akin ang anak ko. Sa sobrang galit ni Apollo, tinabi niya mga nakadisplay na vase sa gilid. Napapasigaw na lang si Corazon sa bawat pagbagsak ng mga vase. Alam mo ba kung magkano halaga ng mga yan? Nagmula pa sa Korean dynasty mga binasag mo. As if I care. Tila kulong na dumadagungdong ang sigaw ni Apollo. Nalilisik ang mga mata niyang nakatingin sa kanyang ina. What do you think you're thinking, ma'am? Sa tingin mo ba palalampasin ng mga Sandoval ang ginawa niyo? Kidnapping ang ginawa niyo kung hindi niyo alam. Siguradong masihigpitan ni Cleo ang seguridad kay Brixton, kaya mas lalo siyang mahirapang makita ang anak niya. Sa sulyap niya na nga lang ito'y nakikita mahirapan pa siya. Gusto lang kitang tulungan, anak. Dahil nung sinabi mo sa akin hindi totoong wala kayong anak ni Cleo, pinaimbestigahan ko siya. Nakakatulong nga ba kayo? Nakakadagdag lang kayo sa problema. Nire-respeto kong desisyon ni Cleo dahil sa katulad niyo. Ngayon naintindihan ko na siya kung bakit kailangan niyang ilayo sa pamilya natin ang anak namin dahil sa katulad mo. Tinuro pa ni Apollo ang kanyang ina. I'm still your mother, Apollo, if you forgot. Huwag mo kong duruhin. Do you deserve to give a respect? Tingnan niyo muna kung deserve niyang makatanggap ng respeto. Matagal kitang nirespeto, ma'am, pero nirespeto mo rin ba ako bilang anak mo? Nirespeto mo malang ba ng mag-ina ko? Hindi ba't hindi? So why do I need to respect you now? Napapapikit na lang si Corazon sa bawat sigaw ng anak niya sa harapan niya. Bigla siyang nahiya kay Apollo kaya hindi na siya nakaimik. This is bullshit. Huwag niyo sagarin ng pasensya ko dahil baka talikuran ko kayo bilang mga magulang ko. May diin niyang saad saka siya umalis dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili niyang masaktan niyang sarili niyang ina. We are inviting Mrs. Montero in our office. Saad na isang pulis na kapapasok ng bahay ng mga Montero pero nilampasan lang sila ni Apollo. Wala na siyang pakialam kung imbitahan ang ina niya sa presinto. Gumawa siya ng kasalanan, harapin niya ngayon ang consequences. Hindi na batang ina niya para hindi maisip ang mga ganitong gawain. Huwag niyo akong hawakan. Ano bang ginawa ko? Apo ko naman ang kinuha ko and I didn't hurt him. Rinig ni Apollo sa sigaw ng mami niya pero dire-diretso ng paglabas niya ng bahay. Saka siya umalis at bumalik ng opisina niya. Inis na sinabunutan ni Apollo ang sarili niyang buhok. Bakit ba hindi man lang nag-iisip ang ina niya bago kumilos? Kilala na nila ang mga Sandoval at hindi nila palalampasin ang ginawa ng pamilya nila sa kanila. Nahihiya tuloy si Apollo kay Cleo dahil sa naging aksyon ng ina niya. Samantala naman, galit na galit pa rin ang puso ni Cleo dahil kay Corazon. Sobrang pag-aalala niya nang malaman niyang nawawala ang anak niya. Hindi man siya sigurado pero unang pumasok sa isip niya si Corazon na siyang posibleng nanguha sa anak niya at hindi nga siya nagkakamali. Ngayon, dumagdag pa sa alalahanin niya ang bracelet ni Corazon. Saan niya yung nabili? Gaya ng naisip niya, hindi basta-basta maniniwala si Corazon sa sinabi ni Apollo noon sa kanya. Mami, is he my father? Inosenteng tanong ni Brixton. Kasalukuyan pa rin silang nasa biyahe dahil mabagal lang patakbo ni Cleo. Mabagal lang siyang magpatakbo ng sasakyan kapag kasama niya anak niya dahil natatakot siyang masangkot silang dalawa sa aksidente. He's the man I am talking po that I saw in the mall. So he is my father po. Hindi na may tatago ni Cleo yung tunay na pagkatao ng ama ng anak niya. Mas lalo tuloy nag-aapoy ang galit niya kay Corazon dahil sa pagiging pakialamera nito. Dahan-dahan namang napatango si Cleo sa tanong ng anak niya. Kita niya kasi sa gilid ng mga mata na nakatingin sa kanya si Brixton. Napangiti naman si Brixton dahil hindi tinanggi ng ina niya ang totoo. I'm still puzzled po what happening between you and my dad.
But I will understand you po. I know you have a reason and you're just protecting me. Don't worry, Mom. I'm not mad at you. Napangiti si Cleo sa anak niya. Sa murang edad nito, kaya niya na umintindi sa mga sitwasyon na hihirapan pa rin si Cleo ipaliwanag sa kanya. I'm sorry, baby. This is the reason why I don't want you to know about your father. Hindi ko naman itatago forever pero masyado pang complicated. My family and your dad family are enemies. And I don't know if there's a chance na maging maayos pang lahat. Biglang nasaktan si Brixton sa nalaman. Paano siya magkakaroon ng kompletong pamilya kung hindi lang ang dad at mami niyang hindi okay dahil buong pamilya nila. Natahimik si Brixton kaya mas lalong nag-alala si Cleo. Ayaw niya masaktan ang anak niya pero sa nangyayari, alam niya nasaktan na nila ito't nang hindi nila namamalayan. Nang makarating silang dalawa sa bahay nila, naghihintay naman si Gonzalvo at Aliana kay Cleo. Apo! Tuwang-tuwang sad ni Aliana na makita niyang kasama na ni Cleo si Brixton. Alalang-alala silang lahat kay Brixton. Pinuntahan ng kuya mo si attorney at magsasampa siya ng kaso, Cleo. Saad ni Gonzalvo sa anak niya. Hindi naman nagulat si Cleo dahil yun din naman ang gagawin niya. Hindi niya palalampasin ang ginawa ni Corazon. Kidnapping yun dahil kinuha niyang bata sa maling paraan. Pagdating ni Christoph sa presinto'y nandun na rin si Corazon na nagwawalat nakikipagtalo sa mga pulis dahil sa pag-arrest ng mga ito sa kanya nang walang warrant of arrest. Palabasin niyo ko dito. Hintayin niyo muna abogado ko. Bakit niyo ba ako kinulong kaagad? Hindi niyo ba muna ako imbitahan sa investigation room niyo? Sumisigaw niyang wika. Seryoso naman si Christoph nang lapitan niya si Corazon na naghihimas ng rehas ngayon. Kayo mga Sandoval, salot talaga kayo sa mundong ito! Sigaw ni Corazon na makita niya si Christoph. Ah! Malakas na sigaw ni Corazon na biglang sipain ni Christoph ang rehas. Tumama pa sa noo ni Corazon ang matigas at malamig na bakal dahil sa lakas ng sipa ni Christoph. Bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? Hindi pa rin siya tumitigil. Sa tingin mo ba, pamilya niyo lang ang makapangyarihan sa bansang ito, Mrs. Montero? Maling taong dinukot mo at maling pamilyang kinalaban mo. You kidnap my niece. Sisiguraduhin kong mananatili ka sa lugar na yan hanggat gusto ko. Nanggagalaiting saad ni Christoph. Hinawakan ni Christoph ang kamay ni Corazon at pinisil yun hanggang sa maabot ng makakaya niya. Ouch! You're hurting me! This is harassment! Bakit wala kang ginagawa? Baling niya sa mga pulis. Mr. Sandoval, enough dahil baka mapawalang sala pa siya sa ginagawa niyo at posible kanyang sampahan ng kaso. Bulong ng lawyer ng pamilya nila. Pabagsak pang binitawan ni Christoph ang kamay ni Mrs. Montero. Hinaplos ni Corazon ang palapulsuhan niya dahil namumula na ito. Harapin mo ang kasong isasampa ko sa iyo. Huling saad ni Christoph bago niya tinalikuran si Mrs. Montero na sumisigaw na naman ngayon. Pwede bang tumigil ka dyan? Nakakarindi ka na. Baka gusto mo maging basahan ng maganda mong kasuotan. Tandaan mo, sa loob ng kwartong to, pantay-pantay tayo. Pare-pareho lang tayong kriminal. Saad na isang babaeng mataba kay Corazon. Napatras si Corazon sa rehas na lapitan siya ng matabang babae. Natatakot sa gagawin nila sa kanya. Hindi niyo ako katulad. Hindi ako kriminal. Ah! Daing niya nasikmuraan siya ng babae. Nangihina siyang napaupo sa sahig. Lumuhod ang matabang babae para pantayan si Corazon. Isang sigaw mo pa, babasagin kong pagmumukha mo. Pagbabanta nito. Hindi na nakaimik si Corazon dahil ininda niyang sakit ng sikmura niya. Nalaman naman ng mga Montero ang nangyari kay Corazon at kung anong ginawa niya. Lahat sila'y nagulat sa nalaman nila. May anak si Cleo at si Apollo. I can't believe this. Tila sumasakit ang ulong wika ng isa sa mga auntie ni Apollo. Nakarating na sa kanilang lahat na nasa presinto si Corazon at ang kasong kakaharapin niya. It's her fault. Sinabihan na natin siyang layuan niyang mga Sandoval dahil wala namang ginagawang mga ito sa kanya. Now face the consequences of her action. Saad naman ni Sophie. Ano ang mangyayari ngayong nakakulong na ang ina ni Apollo? May kinalaman din nga kaya ang ginang sa mga nangyari kay Cleo noon? At dahil sa nangyari, magawa pa kayang ipagkatiwala ni Cleo ang anak kay Apollo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.